Malaking gawain ang pagkumpuni ng sasakyan at pagpapalit ng likurang fender matapos ang aksidente. Kung malakas ang tama, maaring gumamit ng frame machine. Ang likurang fender ay hindi katulad ng harapang fender, hood at pinto na madaling tanggalin at palitan. Malaking bahagi ito kasama ang mga hamba ng pinto at gilid ng sasakyan. Narito ang buod ng mahahalagang impormasyon mula inspeksyon ng sira hanggang pintura. Karaniwan, ginagawa ito sa mga auto repair shop at medyo mahal ang presyo. May mga taong natutong mag-isa at sumusubok ng seryosong pagkukumpuni kahit sa simpleng garahe. Gamit ang sariling gawang kagamitan, ang resulta ng kanilang trabaho ay kakainggitan hindi lang ng mga eksperto sa auto repair shop, kundi pati ng mga robot na ginagamit sa paggawa ng modernong sasakyan sa pabrika. Nais kong ialay ang susunod na video sa kwento ng ganitong tao sa page ni Yashiko Shaka. Dahil ang channel ay hindi lang tumatalakay sa napakamura at murang mga teknolohiya sa konstruksyon, kundi pinupuri rin ang mga taong masisipag. Mga taong hindi alam ang salitang katamaran at patuloy na nagsusumikap ng walang tigil. Kung walang maayos na sasakyan, mahirap magtayuan ng mura. Magkakaugnay ang lahat sa mundo, kaya isa-isayin natin. Kamusta sa lahat? Kamusta? Oo, makinig ka. O nilagay man lang sa palit. Oo nga. Ayos lahat, sa wakas, dumating na ang kotse na binili ko 2 buwan na mula sa ibang bansa, pero may kaunting problema. Nasira ang likurang kaliwang fender, pinto, bumper, natanggal ang gulong at bahagi ng suspension. Tiyak may iba pang tagong sira. Kaya unang-una, mas maganda kung magsasagawa tayo ng masusing inspeksyon at tantiyahin ang laki ng problema. Sergey, ikwento mo na. Nung nga bangga, nausog ang subframe. Ang subframe, yan ang bakal na parte na yan. Kasi ayan, baluktot na siya, kita mo, hindi na tuwid. Umangat ang longheron. Dito umangat, ibig sabihin ganito. Dito umangat, dito ibinaba. At nausog ito. Pakanan. At sabay na nausog ang kanang longheron kasama ng subframe. Ayun. Nabali ang subframe. Ay, lonheron at lahat na nakakabit doon. Umangat ang fender pataas. Nabali, nagtataka pa ako kung paano kinaya ng salamin. At sa tingin ko, sabay na nausog ang reinforcement at ang longheron sa gilid na ito. At dun sa itaas, medyo nabali rin. Nabali ang fender. Parang kinaya na dito, di ba? Ano to? Kasi mas mababang takip kaysa sa 2 fender. Baka may lumabas dyan. Darating ng mga kasama, puputuli nila yan. Madalas itong tumatalon palabas. Ayan. Oo, para hindi mabasag. Yun ang pinaka-importante. At nayupi naman ito. Hindi pa klaro ang geometry ng buong kaha. Ano meron doon? Sa kayon kasya pa. Pero yung mga diagonal at iba pa, malalaman pa sa taglagas. Wala pa akong masasabi. Pwede bang ayusin? Pwede naman. Pwede ba? Ang problema ay paano ikabit ang sasakyan sa static. Kasi hindi lang halos, kundi wala talagang mapagkakabitan. Ilagay ito ng pantay o kahit hindi pantay, alisin lahat ng mga nakaharang, lahat ng kalat para malinis ang mga kable na naputol, mga kable, at pagkatapos ay simulan ng hilahin. Kung magkakaroon ng donor o kahit anong piyesa, kung hindi na kailangang i-preserve, sa tingin ko, ayos na lahat dito. Baka masira ko pa ang buong sasakyan kung isi-save ko. Paghihilay na, di ba? Oo. Hindi ko alam kung anong klase metal meron dito. Kung hiilahin, pwedeng may masalba pa. Pero kung may donor naman, bakit pa kailangan gawin lahat to? Para makatipid ng pera? Anong mangyayari? Sinisikap naming makatipid tayo, pero Para magawa ito ng mas maganda at mas mura kaysa pabrika.
Ganun na lang talaga yon. Hindi ko alam. Kung gaano ka mura, pero mas mabuti kaysa sa pabrika. Sinasabi ko sa'yo kahit ilang beses kong subukan hilahin, mas maganda pa rin ang sira kong bahagi kaysa sa buo. Kailangan talagang buksan ang tuning shop para sa mga bangga. Ibig sabihin, Loko. Bakit? Mga Amerikano. Oo, pabaya pa rin. mga Italiano yan. Mas malala pa sila gumawa. Maganda silang gumawa. Pero hindi matibay. Maganda. Pero hindi matibay. At ito ay isang piraso ng subframe. Oh, sige. Maliliit na bagay. At ito ang stabilizer link, tama? Yan ay control arm. Hindi ba? Oo. Kailangan ang control arm na ito. Pero halos buo pa ang shock absorber. Gamit ang maso. Dapat natin itong ibalik. Siyempre, biro lang yon. Kailangan naman pasayahin ng maswerteng may-ari ng sasakyan. Medyo na-delay rin ang tambucho. Tinatanggal ang likod na bahagi at lini ng trunk. Malakas ang tama kaya dapat tiyakin ng mekaniko na bukod sa likurang frame rail, walang ibang structural na bahagi ang naapektuhan. Inayos ang sasakyan sa frame machine ayon sa level. Ayos pang bolt. Dapat nailagay na yan kanina pa. Kita mo kung gaano karana. Ayun ang butas. Oh. Sinimulan na ang pagbaklas ng suspensyon sa likod. Mabilis natanggal ang salamin. Natanggal ang likurang suspensyon pati subframe. Napagpasyahang gamitin ang donor na piyesa ng sasakyan. Kaya naman binili ang tinatawag na quarter panel. Inalis ng master ang sealant sa mga duktungan ng mga bahagi ng katawan ng sasakyan at sa pamamagitan ng pagbabarena sa mga factory spot welds, sinimulan niyang tanggalin ang mga nasirang bahagi ng katawan ng sasakyan. Talagang sinuwerte ang may-ari ng sasakyang ito. Tulad ko, kaibigan din siya ni Sergey. At si Sergey ay isang taong may hilig, ang pangunahing libangan niya ay bigyan ng panibagong buhay ang mga sasakyang matindi ang pinagdaanan. Sabi nga nila, mas mabuti pang magkaroon ng 100 kaibigan kaysa 100 rubles. Ngayon, hindi mo na masusolusyonan ang seryosong problema sa 100 rubles. Plano ko ring tumulong. Naintindihan. Bukod sa pagdodokumento sa kamera, maghahanap din ako ng piyesa at iba pang kailangan sa mga bakuran. Bata at walang karanasan ang may-ari ng kotse. May ilan pa ring gustong magtipid, ang mga tagahanga ng mga legendary na tatak ng sasakyan. Bumibili sila ng sasakyang hindi alam ang kondisyon, galing sa mga pandaigdigang auction. Sa tingin ko, ang dating malungkot na kotse ay parang sumaya sa harap ko. Kadalasang hindi nagpaplano ng susunod na hakbang ang mga bagong adventurero, dumating na rin ang likurang subframe at malaking braso. Para makatipid, ginamit ang mga piyesang segunda mano pero maayos pa. Kinuha ang sasakyan mula customs parking at dito nalaman na ilang buwan pa ang hintay sa pila para sa body repair at pintura, dagdag pa ang problema sa piyesa. Mapalad ang may-ari ng sasakyang ito. Direkta mula sa customs parking, napunta ang sasakyan sa improvised na frame machine ni Sergey na siya mismo ang gumawa gamit ang mga lumang bakal. Kinailangan talagang maghirap para matanggal ang headliner. Kailangan ito ni Sergey para ganap niyang makontrol ang geometriya ng sasakyan. May mga butas sa headliner na nagsisilbing gabay dito. Ang kahina-hinalang bakal na bagay na ito ay tinatawag na inflator ng side curtain airbag. May nais ipahiwatig ang mga inhinyero sa kakaibang hugis nito. Maliban sa spot welding, espesyal na pandikit din ang gamit sa pagdudugtong ng body parts ng modernong sasakyan. Ang kakayahan nitong dumikit ay mapapahina lamang sa pamamagitan ng matinding init. Ang fender ay nakat at natanggal na. Sa trabaho, tinutulungan ng master ng espesyal na hydraulics. Pinapalakas nito ng maraming beses ang kanyang lakas. Dahil dito, kaya niyang punitin ang metal na parang cyborg. Naunat at naayos na ang structural na bahagi ng katawan. Kahit na lahat ng nasirang bahagi ay papalitan ng buo, kinakailangan pa rin silang iunat muna.
Kung hindi ito gagawin, hindi mapupunta sa tamang posisyon ang mga papalitang body parts at masasayang lang ang lahat ng trabaho. Maaring tabingi pa rin ang sasakyan. Kaya hindi dapat asahan ang maayos na pagkumpuni ng sasakyan na may ganitong sira kung walang frame machine. Ang frame machine ay malaking bakal na frame kung saan ikinabit ni Sergey ang sasakyan. Sa parteng ito, napansin naming nahuhumaling ang master sa pagbaklas ng katawan ng sasakyan. Sa bilis na ito, para mababaklas ang sasakyan, napansin ng master ang aming pag-aalala at agad niyang nilinaw ang sitwasyon. Bakit binaklas ng sasakyan? Dahil noong pinanggal ang pakpak, na-UP ang reinforcement, kaya kinailangan itong baklasin hanggang sa gilid. Nasaan ang reinforcement? Kaya kinailangan kong baklasin lahat. Ayun lang. Tapos, para buuin ang isang bahagi, kailangan i-welding, i-primer, lagyan ng sealant, tapos yung isa pang bahagi, tapos yung pangatlong bahagi, at pagkatapos saka pa lang ilalagay yung pakpak. Bago ikabit ang pakpak, kailangan mo ng pinturahan at lagyan ng sealant lahat. Para hindi kalawangin pagkatapos. At syempre, hindi dapat kalawangin. Gusto natin na hindi kinakalawang. Mga 15 taon man lang, malinaw. Kaya kailangan kong bumili ng sealant na dilaw. Mas maganda kung spray type. Ilan? 3 lata? Siguro yun ang pinaka-kaunti. Ayan. Basta, maglalagay ako ng sealant kahit saan. Pwede kang bumili ng pandikit. Super glue? Hindi, special na pandikit. Ito yung kulay berde. Ganun din, di ba? Narinig ko, meron daw sa B&B. May maliit na tube doon, parang higit $100 ang halaga. Sige, didikitin natin. Sa pandikit na moment, tama ba? Hindi ko alam, pag-iisipan pa natin. Ako ang kumuha ng mga materyales at piyesa para sa pagkukumpuni gaya ng sinabi ko na nagboluntaryo ako. Maayos kong inayos sa garahe ang mga piyesa at maingat kong inaral ang part number para siguradong tama. Magkakaiba kasi ng suspension parts depende sa bersyon. Ganito ang pagpoproseso sa loob ng mga lungheron. Maayos ang trabaho na kaibigan ko. Sa ilang eksena, siya mismo ang nagvideo. Sa mga ito, kakapalit lang ng bahagi ng likurang kaliwang lungheron. Para sa akin, mahusay ang gawa. Habang may ginagawa pa, sinimulan na ni Sergey ayusin ang aluminium na pinto. Sa amin, higit 1 buwan ang pila sa pagkukumpuni ng aluminium na bahagi. Lahat ng sinimulan ni Sergey, maganda ang kinalalabasan, kaya sinuwerte kami ulit. Makikita natin dito ang unang sukat ng papalitang pyesa. San? Alam ko na. Tayo naman ang pumipili, di ba? Isa. Mas mapapakabait na lang tayo. Pwede ninyong iwanan ayon sa gusto ninyo. Pero napunitin ito. Sige. Matapos isukat, napagtanto ng maestro na kailangan pan ituloy ang pagbaklas ng katawan ng sasakyan para makuha ang tamang resulta. Ang mga piyesa ng kaha na kasama sa biniling likurang quarter panel ay napapahintulot pa ring ipagpatuloy ang pagbaklas. Ang bahagi kung saan inilalagay ang likurang ilaw ay napag-alamang deformed din at nangangailangan ng pagpapalit. Hindi ko gusto. Kapit. Hindi halos. Ayanin, hindi mahuhulog. Handa na lahat. Luma na. Ilalagay na natin. Magkakatugma.
kung anong nakikita, yun ang sinasabi, di ba? Paano natin ito ipipirmi? Kailangan tanggalin ito, lahat ng kung ano-ano, alisin, tapos tanggalin din sa loob lahat ng bagay na yan. Sige, baka pwede natin itong tuwirin. Subukan natin. Siyempre naman. Para naman kasi, Walang duda. hindi naman kailangan palitan ng buong sasakyan. Magandang ideya na ipunin ang pagkain natin sa mga clip. Stainless, ibig kong sabihin galvanized. Ano? Iwan natin. Hindi ko alam. Palit ng fender. Kita na masayang-masaya si Maestro sa kanyang trabaho. Ginamit ko ang Italianong salita para tawagin si Sergey na makita ko kung paano niya ayusin ang Italian sports car na ito. May sealant kahit saan. Ang maestro sa pagsasalin ay nangangahulugang master o guro at bagay sa kanya ang definisyong ito. Maaring ayusin ang ibang bahagyang deformed na parte ng body at hindi kailangang palitan. Muling ipinapakita ang mga eksenang kinunan ng maestro. Oh, talagang hindi siya nagtitipid sa automotive sealant at maganda yon. Tingnan natin ang mga gap. Nayos na ang pinto. Aluminyo. Aluminyo, aus. Ano? Ha? Oh, malinaw na. Madali lang dito, di ba? Paano ba? Hindi pala ganun kadali, nilagyan na niya ng sealant. Kahapon ginamit ko yung camera. Ang galing. Kinulang ako. Kailangan pa dito lahat. Sige. Ano ba? Gyep sa takip. Ay, ang ganda. Kahit ito, kita mo. Oh. Ganito lang. Medyo balik ko dito. Pero dapat ituwid. Kasi ganun talaga. Tapos, tingnan mo pa. Lahat na palitan na. Sirang-sira ng takip. Oo, saan ang sira? Dito ba sa sulok parang nabali? Oo. Oo, ano pa nga bang gagawin? Pantayin, ayusin, magbibitak ang pintura. Sa palagay ko, kung pipinturahan lahat, pati ang takip pipinturahan din. Para tumugma ang kulay. Naiintindihan? Ano? Ito ang pipinturahan natin. Dito, pipinturahan natin. Pipinturahan natin ang pinto. Oh. Pipinturahan ba natin ang pinto? Oo. Oh, at dito rin, siyempre. Sigurado ang kalahati ng kotse? Oh. Grabe naman. Pipinturahan natin ang mga ito. Oh, malinaw naman yan. Ayan, pinipinturahan na natin ang mga frame. Lahat pinipinturahan natin. At mga sealant. Oh, nandun din ang mga sealant. Kinulang ako, kailangan ko pang magdagdag. Oh. Pinapanood na natin ang huling pagsubok ng pakpak. Oh, pagkatapos nito, ayusin ko pa at tatanggalin yung mga spatter. Yung mga spotter. Kung ano-ano lang. Alam naman natin kung saan sira na yon. Kailangan ko pa ng flashlight. Oo. Saan ko ilalagay? Dito ba o doon? Paano yan? Sa toto lang. Ayan, sa fountain. Pangarap ni Sergey na gawing negosyo sa body repair at pagpipintura ang kanyang libangan. Kailangan niya ng mga espesyalista sa pagpipintura. Kung may gustong matuto kahit kulang sa karanasan, handa si Master magturo. Gusto kong matupad ang pangarap ng kaibigan ko, kaya iniiwan ko ang email ni Sergey sa video dahil wala siyang oras sa social media. Baka may makitang karapat-dapat na kasamaan sa Gomel at paligid. Naniniwala si Sergey na walang katapusang oportunidad dito basta magsipag ka sa pinansyal at malikaing aspeto. Dumating na rin ang ibang kulang na pyesa ng suspensyon. Ang rear axle ay buo na. Ganito nila ginagawa. Ang ilan, mga espesyalista, putik na yan. Pagkabit ng bumper, tingnan ninyo. Lahat ayon sa nararapat.
Hindi na raw kailangang i-welding ang mga rocker panel. Halos buo pa ang mga rocker panel. Halos walang masilya. Dahil bihira ang ganitong sasakyan dito, kunti lang ang pagpipili ang body parts. Dahil dito, ang fender ng nabiling quarter panel ay may ilang maliliit na UP na inayos ni Maestro. Hindi niya tinipid ang sealant. Lahat ay ayon sa pinal ng pabrika. Lahat ay ayon sa orihinal ng pabrika, pati itong mga tumulo, eksakto rin doon. Tatanggalin natin ang tumulo, siyempre, nakakatawa. Baka sabihin nila, pinag-isipan pa. Mas maganda pa ang subframe kaysa bago. Tinanggal ko na yon. Oh, ikaw na. Sumailalim sa masusing antikalawang na proseso at pagpipintura ni Sergey ang bahagyang gamit na subframe. Ganda, di ba? Ngayon, siguradong mas maganda ng itsura nito kaysa sa bago. Sana ay makasigurado tayo na 100% maayos ang pagkakagawa ng master kapag bumisita na tayo sa auto service. Gamit ang mga spotter para hilahin. Ayun, naayos ko na yan. Sige, paalam. Dito medyo may UP rin. Baka tingnan natin, baka matanggal ang pintura hanggang sa bakal. May tama dito, hindi namin alam anong meron. Ano naman ang meron dito sa pintong ito? Parang mga maliliit na bagay lang naman ito sa tingin ko. Oh, ayan nga. Kailangang pinturahan ito dahil dito. Hindi, pinturahan. Blending. Gagawa tayo ng blending. Oo. Susubukan ko yung pinto at i-blend. Kung hindi pwede, pipinturahan na lang natin yung sa driver. Oh. Oh, Na-welding na ang pakpak sa tamang pwesto at namasilyahan na ang mga welding joints. halos wala ng inner fender. Ngayon, tatanggalin na lahat ng pintura. Wala talagang matitira. Isa pang hilig ni Maestro ay ang paggawa ng mataas na kalidad na finishing works na tinatawag na Euro renovations. Magkatatulad ang pag-aayos ng interiors at ng nabanggang sasakyan dahil pareho silang nangangailangan ng magandang, kaaya-ayang resulta at may ilang magkaparehong kagamitan. Sa aluminum na pinto, mas maraming masilya ang nilalagay ni Sergey para halos lahat ay matanggal niya pagkatapos. Habang ilalagay ko ang masilya, makikita na doon kung may mga anyo na. Kaunti lang, pero kailangan. Laging kailangan ang masilya sa pag-ayos ng katawan ng sasakyan. Ang pangunahing pamantayan ng dekalidad na trabaho ay dapat minimal lang ang dami ng masilya. Sa ganitong paraan, tatagal at magiging matibay ang lahat. Kita mo, halos, walang masilya. Mabilis lumilipat ang maestro sa iba't ibang gawain. Ang sariling gawang kagamitan na parang gamit sa post-apocalyptic ay nakakagawa ng himala sa kanyang kamay. Sa tamang pagpili ng boltahe at lakas ng kuryente, kaya ng aparato na subukan pati ang pag-aayos ng piyesang aluminyo. Ang spotter para sa aluminyo ay $5,000, ngunit may solusyon si Sergey.
Лучок приехал. Так. Sa wakas, dumating na ang taillight. Hindi magagawa ang ilang huling welding spots kung hindi ito isusukat. Ang pinto ng aluminyo ay naayos na ng maayos at nailagay na ang unang patong ng primer. Ang mga napalitan at naayos na panlabas na bahagi ng katawan ay naprimeran din ng unang patong. Malaking swerte para sa akin na isang all-around na maestro ang nag-restore ng kotse. Siya ay isang bihasa sa bodywork, pagpipintura at pati na rin sa suspension. Sa laranang ito, kadalasan ay espesyalisado ang mga tao. Ang iba, halimbawa, ay puro paghila at pag-aayos lang ng katawan ng sasakyan ang ginagawa. Ang iba naman ay puro pagpipintura lang ng sasakyan. Ang mga ganitong tao ay talagang humawak ng suspension. Hindi ko maisip kung gaano karaming abala kung kailangan pang i-disassemble ang suspension sa ibang lugar. Hindi ko maintindihan kung paano dadalhin ang kotse ng walang likurang gulong sa ibang lugar pagkatapos ng pagkukumpuni ng katawan ay ibabalik ulit sa una para buuin ang suspension tapos dadalhin pa sa pangatlong lugar para sa pagpipintura. Kasabay nito, ayusin din ang aluminium na pinto sa ika-4 na lugar. Sa lahat ng mga espesyalista ay mahaba ang pila. Bawat isa ay may kanya-kanyang ugali at siguradong mauubos ang pasensya mo. Siyempre, may mga auto service na kumpleto ang serbisyo, pero sa presyo ng kanilang serbisyo, malamang ay mabubutas ang bulsa mo. Halos wala nang naiwang inayos na pyesa. Sa kasong ito, maliit lang ang panlabas na sira. Maraming tagong sira na professional lang ang makakatuklas. Muling nasiyahan si Maestro sa trabaho niya. Ipinakita ng primer ang ilang maliliit na depekto. Sabi ni Maestro, hindi mahalaga ang puting kulay sa ilalim ng bumper. Sige, hitutugman natin ng kulay, hinahalo-halo para hindi na natin guluhin pa ang kulay na ito. Paano naman yon? Hindi, sino ang magsasabing may pinalitan dito? Sa kulay pa lang, mararamdaman mo ng pareho lang. At saka kung saan pa ilalagay itong mating na ito. Wala naman talaga akong makita. Naayos na ang mga mali sa pinto. Handa na ang lahat para ikabit ang ika-4 na gulong. Anton, ikaw ang mag-shoot ng 50 beses. Nagpasaya ang kotse sa harap ng lahat. May liwanag na sa dulo ng lagusan kaya naging abala ang among mahilig sa pakikipagsapalaran. Sa tingin ko, Hindi. walang dalang kagamitan, baka sobra lang o kable lang. Pero may mga kable naman talaga. Pinalitan ang pyropatron ng baterya, nire-reset ang mga lock sa control unit na lumitaw dahil sa aksidente. Low beam, high beam. At dahil sa kaibigan, ang kotse na mula sa auction status na hindi nag-i-start at hindi tumatakbo ay nagkakaroon ng status na umaandar at umaandar. Ibig sabihin, tumataas ang presyo nito sa harap ng lahat. Sa sarili nitong lakas, umalis ito sa frame machine kung saan ito inilagay gamit ang tow truck na sira halos 2 linggo nang nakalipas. Tumangging magmaneho ang nag-aalalang may-ari kaya si DTP ang unang nagmaniobra sa lupa ng Belarus. Masayang maestro. Papuri sa masisipag dahil tiyaga at sipag ang susi ng tagumpay. Ang email ni Sergey ay nasa ilalim ng video. Siguro sasagutin niya ang seryosong tanong at baka makatulong pa siya sa ilan. Marami pang gagawin, susunod ang pagpipinta sa sariling spray booth ni Sergey. Plano rin ang video tungkol sa buong pagpapanumbalik ng sasakyan at mga hamong naranasan. Sa video, susubukan kong alamin kung mas okay bang bumili ng auction na sasakyan na may sira o mag-ipon na lang para sa bagong BLG o Moskvich. Ang importante, sana hindi ito agad masira. Umandar na ang makina. Hindi muna tayo aalis ngayon pero handa na tayong bumiyahe. Like, subscribe sa page niya si Kosyaka at sundan ako sa Jen, TikTok at Instagram. Lahat ng link nasa baba ng video. Pindutin nyo rin ang kampanilya para siguradong ma-update kayo. 2 reyna ng mundo. Salamat!